Ngayon naman guys, magpo-pruning naman ako ng aking ah, sili po ito guys. Siling haba po ito, yung karaniwang ginagamit natin sa pagsisigang. Uh, Ipo-pruning po natin to guys para magsanga siya at tumibay yung kanyang puno. Ayan siya guys. Ito'y 3 linggo na po yan guys. Simula nung ilipat tanim po siya galing sa punlaan guys. Dito sa kanyang permanenteng lalagyan na po yan guys. Yan guys, pakita ko naman sa inyo guys yung kagandahan ng pagpo-pruning ng sili guys. Ito siya guys, oh. 1 buwan na po ito simula nung unang pruning ko sa kanya. Ayan guys, tingnan nyo, napakakapal na po niya. Yan, dumami po yung kanyang sanga. Saka kung titingnan nyo po yung puno niya, yung katawan niya, kulay brown na, matibay na po siya guys. Saka maiiwasan yung masyadong matangkad yung puno ng sili para matibay po siya sa masamang panahon, malakas na hangin. Hindi po siya basta-basta matutumba guys. Yan, ito pa guys yung na-pruning ko na sili guys. Kita nyo po, lumami po yung kanyang sanga. Ayan. Yan, ito pa po. Ayan. Ayan siya guys. Yan po ang kahalagahan ng pagpupruning ng sili. Yan, siyempre pag maraming sanga guys, marami rin pong magiging bunga. Ay po, tingnan nyo po ito guys, oh. Namumulaklak na siya, ang daming bulaklak guys. Ayan. Saka pagka ganitong stage na guys, na namumulaklak na yung ating tanim na sili, medyo buwas-buwasan na po yung laging pagdidilig ng tubig guys. Kasi yung sobrang laging basa ang lupa, yan po yung nagiging sanhi ng pagkalaglag ng ating mga bulaklak. Humihina po yung tangkay ng ating bulaklak pagka lagi po siyang didiligan. So kailangan every 3 days lang guys, pag tag-araw siya, every 3 days guys ang pagdidilig para maiwasan po natin yung pagkalaglag ng kanyang mga bulaklak. Ayan guys, dito lang muna. Hanggang dito lang muna guys yung aking video. Salamat sa panonood guys. Ayan.
Thank you.